Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:09 sa aga. Dali na, tukibonta ang Western Visayas. Dali na, tukibon ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Dali na, tukibonta ang Western Visayas. Dali na, tukibon ang mangugar sa rehiyon. Libuton tahibaluon ta kasaysayan kalultura. Tukib, 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 Western Visayas. Tukib, 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 Western Visayas. Magpamati na sa Tukib sa Radyo Pilipinas Iloilo kada Miyerkules, Huwebes kag Biyernes alas 10 tubtub alas 10:55 sa aga. Tukib Dali na, tukibonta ang Western Visayas. Mabuhay Pilipinas, mabuhay Western Visayas. Dali na, dali na. Mayong aga Luzon, Visayas kag Mindanao, live nyo kami nga mabatian sa 585 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Teknolohiya. Tukibon, dali na. Adlaw kita sang Huwebes, Marso 5, 2026. Welcome na sa panibago naman nga edisyon sang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Ako ang inyo mangin kaupod, Hope Torichante, kag Dali na, tukibon as always, another day, another topic, another guest ang aton nga makaupod. ang mga solusyon sa Subong nga adlaw mga kaabyanan, makaupod naton ang isa ka balik scientist, the very first balik scientist nga nag-guest naton diri sa programa Tukib, ang science program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Umpisa no sang nagsugod ini a month ago. sa rehiyon. Libuton tahibaluon ta. So makaupod naton isa ka transportation scientist, isa ka sustainable urban mobility planner, civil engineer, and of course DOST balik scientist para sa Quezon City, Pasig, and Taguig City LGU, and syempre no ang founder kag CEO sang Sirmo by Mobility Vision Plus Incorporated. Makaupod nato in a while no live via Zoom si Dr. Cyrus Borja Gumari. Ayas, dali na. Tukibon ang mga Before natin i-discuss mga kaabyanan ang ining AI-driven platform no ang Sirmo nga nagabulig sa aton nga mga local government units sa pungsod Pilipinas, aton anay i-check ang pinaka-latest gikan sa aton nga DOST Pag-asa kag DOST Fivox. yon. Libuton tahibaluon ta kasaysayan kag kultura. Sabayin sang aton nga DOST Fivox, padayon naton nga ginabantayan ang Bulkang Kanlaon. 14 ka volcanic earthquake ang aton nga nabalhag sa makaligad nga 24 oras. Ini ang nabalhag sang Kanlaon Volcano Observatory. Tukibon ang mga solusyon sa Sandig sa buletino nga ginpagwa subong nga Marso 5. teknolohiya. Samtang ang sulfur dioxide flux naman sang bulkan naglabot sa 8,700 or rather 879 tons per day nga nabalhag naman sang Marso 4. Tahibaluon ta kasaysayan. May
Yara man sang ground deformation nga nabalhag sa Bulkang Kanlaon, mga parametro ini mga kaabyanan nga ginatumod no para sa alert level status sang Kanlaon, and sa gihapon no nagapabilin sa alert level 2 ang Bulkang Kanlaon. Sa problema pinaagi sa siyensya. Padayon naton gina-remind ang mga pumuluyo, especially sa 4-kilometer permanent danger zone, nga magdumili no sa pagsulod sa 4 km PDZ Ang mamugar sa rehiyon. para sa inyong kaluwasan. Kasaysayan kag kultura. Tugip, tugip. Sa piyak nga bahin mga kaabyanan, sa bahin naman sang DOST Pag-asa, aton i-check ang pinaka-latest sa lakat sang panahon. Makaupod naton si Engineer Leonor Silvestre. Engineer, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hi, hello, good morning. Muna ang aton latest weather update para sa subong adlaw sang Webes, March 5, 2026. Northeast monsoon nag-aapekto sa may extreme northern Luzon, kag easterlies nag-aapekto sa nabilin nga bayan sa Pungsod. Diri naman sa Western Visayas, generally fair weather man kita, pero wala man nato ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangalat kag panagoob, tugas ang easterlies. Mahina tubtob makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon northeast, nga magadala sang makanay tubtob makasarangan ng pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kag ginang alas 6:03 ang aga kag magatunod ini alas 6 karon sa hapon. Kag ang aton forecasted nga maximum heat index para sa to karon nga adlaw ay nasa 39 degrees Celsius. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler radar station. Ako si Leonor Silvestre, madamog nga salamat. Madamo gid nga salamat, Engineer Leonor Silvestre sang Pag-asa, Iloilo. Dalina, tugibunta ang Western Visayas. Dalina. Nabatian mga kaabyanan si Engineer Leonor Silvestre sang Pag-asa, Iloilo, nagatag sa aton sang pinaka-latest sa lakat sang panahon. Sa gihapon no, wala sang bagyo no sa Philippine Area of Responsibility. Nevertheless no, ang paghandaan naton diri ang mainit o kun kapaangon no sang aton nga panahon, bangod man sang heat index nga gina-forecast sa 39 degrees Celsius. So stay hydrated mga kaabyanan, magdala sang tubig no, parang panaming siya sining mataas naton no nga heat index sa syudad sang Iloilo. Tugibunta ang Western Visayas. Philippine Standard Time 10:16 sa aga. Sa aton na nga pagbalik, makaupod na naton ang isa ka balik scientist. Dalina, tugibunta ang Western Visayas. Dalina. So nagpadulong ini siya mga kaabyanan sa Pungsod, Pilipinas after pila ka tuig no, 4 years na siya as Dalina. balik scientist no diri sa Pungsod, Pilipinas. Nagabulig sa aton nga mga local government unit. So halin sa Germany, nagpauli ini sa Pungsod, Pilipinas para buligan ang aton nga mga LGUs no. And because of that, no, pangunahan man niya ang SIRMO, no, sang Mobility Vision Plus Incorporated. Ang aton makaupod in a while, no, isa ka transportation scientist. Tibaloon naton paano bala makabulig ang SIRMO sa aton nga mga local government units. That includes no ang Iloilo City. Kay sa pagkabalo naton mga kaabyanan sa Rojas City, no, napadulungan na ini sang aton nga balik scientist si Dr. Gumari. Kag ginkuhaan siya no sang insights para sa traffic management sang Rojas City. Ina sandig sa post no ni Mayor Ronnie Dadivas. Later i-discuss man na naton no kay pamangkoton naton no ang aton nga dinapit no kung ano ba lang development no sa ilang hinun-anon o kung sinapol with Mayor Ronnie Dadivas. Kasaysayan kag kultura. Mga
kabyanan, tutok lang kay inaway makaupod na naton si Dr. Cyrus Gumari, isa ka balik scientist kag transportation scientist, no? Ang founder CEO sang Sirmo by Mobility Vision Plus Incorporated. Bantayan sa pagbalik sang Tukib. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Dingdong Dantes po ito. Pahiram lang ako ng 1 minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin syempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana ang ulo mo sa May OPM na rock. Pinoy ako! May OPM na rap. What you know last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. Agad magaganda ang mga Pinay. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang himig natin. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. A whisper in the breeze, it calls our name. Across the seas, we are the same. Through tides that rise,
Through storms that wane, we sail as one beneath the sun. One vision, one ocean, together in motion. We rise, we shine, we reach for the sky. One heart, one dream, through the waters we gleam. As young, we are one till the end of time. The stars above, they light our way from golden dawns to dusky grays. We weave the threads of hope today. With every shore, we dream for more. One vision, one ocean, together in motion. We rise, we shine, we reach for the sky. One heart, one dream, through the waters we gleam. As young, we are one till the end of time. One vision, one ocean, together in motion. We rise, we shine, we reach for the sky. One heart, one dream, through the waters we gleam. As young, we are one till the end of time. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at NCCA. Philippine Standard Time 10:27 sa aga. Sa gihapon iniyang programa tukib ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Problema pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Subong nga aga mga kaabyanan, as promised, may makaupod kita nga isa ka espesyal nga bisita nga magahatag sa aton sang iya insights, especially sa pagbulig sang aton nga mga local government units. Sa rehiyon, libuton tahibayuon. Subong nga aga mga kaabyanan, makaupod naton ang isa ka transportation scientist, Sustainable Urban Mobility Planner, isa ka civil engineer, DOST balik scientist, and of course, ang founder and CEO sang Sirmo by Mobility Vision Plus Incorporated. Let's all welcome mga kaabyanan si Dr. Cyrus Borja Gomari. Doc, magandang umaga po. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ay, magandang umaga sa inyo. Yes. Hope
and everyone who's listening. Yes, Doc, no, we've been looking forward for this interview and you were so prompt to say yes na mag-guest po dito. You're the first balik scientist na na-interview po namin dito sa aming local science program since we started a month ago. So maraming salamat po. And to start siguro, Dr. Gumari, let's talk about your journey because you left Germany and then bumalik po dito sa Pilipinas para tumulong sa ating mga local government units. Ano po yung nagtulak po sa inyo, no? Na bumalik ng Pilipinas and to being a balik scientist, no, para tumulong sa ating mga local government units dito? For me, I guess yung journey ko has started kahit nung college pa lang siguro noon. I had ideas of paano kaya makakatulong sa Pilipinas, no, in general. Of course, I left the Philippines after my bachelor's to pursue further studies kasi at that time sa tingin ko hindi pa my skills were not enough to do what I had ambitions of doing for the Philippines. And yeah, I mean, of course, yung medyo sa mga nakakaalam ano yung buhay sa labas sa Pilipinas. Minsan kasi paglabas mo ng Pilipinas, lalo na at the first glance, actually sobrang hirap medyo mahirap din talaga buhay ng OFW na, OFWs natin. It's not so easy to actually adjust to life outside the Philippines, especially kung sobrang nasanay ka na on how life is in the Philippines. Life in the Philippines is it's much more happier, I guess, in general. Pero nung pumunta ako doon, I had a main purpose, really develop my skills. Of course, I always had this vision at some point, hopefully, I get to come back in the Philippines. 8.5 years ako sa Germany. I mean, it took a while. But then, eventually, when I was, nung patapos na yung PhD ko, I was deciding whether may sense ba bumalik sa Pilipinas, or stay in Germany. Life was good, stable, boring at times. Kasi yung mga problema sa Germany, I guess, okay, may mga problema pa rin naman in transport and urban planning. Pero hindi siya to the extent sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi kahit anong city natin, in Iloilo is a bit different. Siguro may mga esplanades kayo, medyo maganda siya. Pero for the vast part of the Philippines, kahit may konti lang gagawing pagbabago sa mga streets natin or sa mga population areas natin, medyo malaking impact niya. Hindi tulad doon. Pero yun, of course, I always had this vision that I wanted to come back. Pero yung nagtulak sa akin was the opportunity na to build something new. I had ideas of how the approach could change ngayon with CIRMO, na yung approach natin dapat mas naka-focus siya on things na kaya talaga gawin ng isang LGU. Right? So initially nung pinropose ko yung idea sa DOST and then eventually sa LGUs of Pasig and Taguig at the time in 2022, pumayag naman sila na, let's test it out. And sabi ko sa kanila, gusto ko diretso sa LGU. Sila yung katrabaho directly, hindi sa university. Typically kasi ang mga balik scientists sa university sila hindi sila sa LGUs. Yes, yan din po yung na-notice namin, especially dito sa Western Visayas because there was a time, 2019 I think, sinabi ni Secretary Fortunato de la Peña that yung Western Visayas yung may highest concentration of balik scientists and most of them nasa universities po talaga like San Agustin and also the West Visayas State University. Dr. Sermo, Dr. Gumari, yung sorry po. Bombay na. Oo, Dr. Gumari, naging madali po ba sa inyo yung uwi or yung desisyon na umuwi ng Pilipinas to found yung CIRMO, yung technology po na dinevelop ninyo? I mean, it was a leap of faith siya. Of course, pag nasanay ka na kasi sa labas ng Pilipinas,
and you make good money, I mean, life in general is much easier, right? You don't think too much about the problems that exist. Parang nakafocus ka na lang sa leisure eh. Kaya dati sinulit ko na nung bakasyon ko na may available per year, 30 days a year. Ngayon, parang kailangan ko pilitin magbakasyon sa daming ginagawa. Opo. Pero the decision was, of course, it was tough. But I was also excited about it, you know, especially I'm still young. Wanted to try it while I'm young. I think kung if I was in my mid-40s, maybe 50s, medyo mahirap na i-decide yun. No? Pero maybe I would have still done it. Hindi pa naman ako ganun Pero at this age, I was like, sige, testing na natin. If things don't work out, at least nandito naman yung girlfriend ko. So, Wow. pwede na rin. Hindi, pero of course, just strategically thinking about what the idea was essentially with Sirmo. Mas fitting kasi din i-test out siya dito eh. Mas, I think, mas magiging receptive yung government. Of course, I can also sell Sirmo as a subscription basis kasi siya. We can also sell it to other governments in other countries. May plans pa rin naman to extend to that. Pero sabi ko, testing muna natin sa Pilipinas. Kung dito magawa natin, mas madali na dun sa sa ibang bansa kasi medyo mas formalized. Eh. Of course, the more developed ones. No? To be honest, mas marami tayong bansa sa mundo na less developed pa nga sa Pilipinas. Eh. So, naging okay na test bed din nung early years. In 2022, 23, yung Pilipinas to ensure na, okay, kung gumana naman dito, considering the complications, not just on a technical level, but even on an administrative level sa LGUs and even maybe political. Di naman kami sumasali sa mga political agenda, no? Pero we have to be aware of it. We have to be sensitive about it. And of course, whoever is the sitting mayor or councilors, we try to also help them with their agenda. Kinoconnect natin sa urban development and transport issues nila. Doc, no, let's talk about Sirmo, yung technology po ninyo. Ano po ba yung core technology na ginagamit sa Sirmo? Is it AI po ba, AI-driven, or integrated platform po ba yung Sirmo, Dr. Gumari? So ang pino-provide natin sa LGUs, end-to-end kasi yung tawag eh, for urban planning and transport planning, na from data collection hanggang ano yung pwedeng i-recommend sa mga LGUs. It's a combination of different technologies, AI included. But yung ibang technologies kasi you don't necessarily need AI. Pero if there are components of the technology na relevant na i-integrate yung AI, ini-integrate namin. Like for example, dun sa mobile app namin na ginagamit ng LGUs para mag-collect ng data on the ground. Kunwari, pag pinicturean nila sa kalsada, mag-picture lang sila dyan ng problema on the street. I don't know, baka may obstruction sa sidewalk, may nakaharang sa tawiran, ganyan. Pagka-picture nila dun sa mobile app, automatically yung AI namin na-assess niyan. Automatically nabibigyan niya ng rating. Yun yung one component pa lang yan. We also tap the traffic, the CCTV cameras of the LGUs when necessary para mag-collect ng traffic counts. And dun may naka-embed din na AI na kino-collect yung binabaklas niya. Okay, ilan tricycles, ilan jeepneys, ilan kotse, ilan naglalakad, ilan nagbabike. Sa Iloilo, yung jeep ninyo medyo kakaiba eh. Yung harap mukhang kotse pero yung likod jeep eh. So mukhang hybrid. Once hopefully we're trying to also reach out sa Iloilo LGU, no. Hopefully we get to engage with the Iloilo LGU as well. And we're excited to see at paano mangyayari dun sa AI, no. Pero besides that, yung sa data collection aspects, pinapabilis namin yun. We also have other tools for public transport. Yung analytics component namin, which is yung dashboard, dun mas ini-integrate lahat ng
iba't ibang klaseng analytics on how I would essentially analyze it, and then now more and more we're integrating more AI into the dashboard na automated siya. Nakakausapin lang nung user, ano ba yung pwede ko makuha dito, or can you summarize, okay, ano yung data na meron ako dito sa isang barangay sa Iloilo, isang barangay sa Rojas. Nakita ko, pinapakita niyo kasi Yes, sa Rojas opo. na example. Opo, minomonitor po namin no, yung Rojas City, and nakita po namin na nag-present po kayo no, with Mayor Ronnie De Divas. But before natin pag-usapan yan, ang developments na yan, Dr. Gomari, paano po natin mini-make sure na accurate yung mga data na nako-collect po natin, and real-time po ba yung data collection natin? Oh. So yung accuracy niya, I have a team of 9 na kami, where we check, no. Tinatry kasi namin gawin as frictionless as possible sa LGU na hindi sila nahirap. Yes, Isang problem kasi sa LGUs na meron tayo, limited ang technical capacity nila. And we shouldn't, ang naging philosophy namin, even nung hindi pa nag-exist yung CIRMO, nung testing pa lang, let's adjust to the LGU. Hindi yung pipilitin natin sila na matuto ng sobrang complicated na mga tools na minsan kailangan mo pa nga ng PhD para maintindihan mo lang anong ginagawa ng tool na yun. Pero ang ginagawa namin, sige, ito, collect nyo, mag-upload kayo ng videos. Tapos tinitignan namin dito sa back-end kung may mali ba. Vina-validate namin kung tama ba yung mga kinolek. Tinitignan namin kung tama ba yung ginagawa ng AI. So may mga manual processes pa rin naman internally. And that's just how technology works, no? Especially tech startups. Pero mas nakafocus kami sa validation and checking kung tama ba yung accuracy. And yung real-time components, naka-limit siya sa ngayon for the mobile app. So sa mobile app, pag may nag-upload, automatically makikita yun sa kung meron na nakatingin dun sa dashboard, makikita nila kaagad yun. Pero yung sa videos, hindi pa namin ginagawang real-time yun. Kasi mahal siya eh. Yun yung medyo constraint natin sa videos. Pag kunwari nakatap kami sa CCTV stream ng isang LGU, or kung nagkabit kami ng camera, tuloy-tuloy yung processing. Medyo mahal kasi siya yun. And sa urban, pag sa planning naman kasi, hindi naman natin kailangan ng real time. Pag kunwari operations, gusto mo talaga every 2 minutes nagbabago yung traffic signal mo dyan. Useful naman siya, pero sa totoo lang, ang problems kasi natin, hindi siya nakabase sa, okay, itong traffic signal natin, hindi ganun ka optimal yung yung timing. It's more, bakit kaya hindi nagpa-public transport yung tao? Bakit hindi lang niya lakarin? Kasi kahit 500 meters lang naman yan. Yes. Yun yung mga tanong na kailangan sagutin. Hindi yung, okay, hindi makadaan yung kotse kasi naghintay siya ng 1 minute na extra. Kasi walang magbabago doon kasi ang decision making ng tao, pareho pa rin. The next day, magkokotse pa rin. In 1 week, magkokotse pa rin. Ang long-term differences na kaya natin gawin is kung permanently yung tao dinidecide niya na, sige, pwede ko pala lakarin na 1 kilometer, 2 kilometer kasi kaya naman, meron naman mga lakaran, it's comfortable. Sa Iloilo, swerte kayo actually, nung nandyan ako, majority of the time, naglalakad lang ako. Wow. So, nakapunta ka na po pala, Doc, sa Iloilo City. But Doc, ano yung usual step pag pumapasok yung CIRMO sa ating mga local government units? Kagaya nung sa Rojas City, I believe, nag-meet kayo 2025 and then bumalik na naman kayo 2026. So, ano po ba yung steps na kung pumapasok yung CIRMO sa ating mga LGUs? First, it starts with a conversation with, usually we prefer with the mayor or city administrator or any high-level official. Pero usually mas okay siya pag mayor kasi may directive na kaagad Yes. sa baba kung ano yung next steps. Hindi na tayo naghihintay. Minsan kasi pag sa ibang department heads, hindi sila sigurado kasi ano yung magiging reaction.
ng decision maker. So, sabi namin, tulungan namin kayo kahit sama na natin si Mayor. Of course, still depends sa type of leadership, no? It's hard to say. Every LGU is different. Yung context nila iba. So first, it starts with that conversation, telling them how we can help them. And then, usually naman ang sinasabi namin, sabihin ko na publicly, usually naman ang sinasabi namin, anything you would want to justify in the sense of in relation to sustainable transport or sustainable urban development. Kunwari, may isang intersection, gusto natin ayusin na maging mas safe siya, especially for our pedestrians. Kaya i-justify ng system namin. Right? We collect the right type of data, yung mga binanggit ko kanina. And yung system namin, kaya niya i-generate yung report na yun. Kung, okay, kung binago natin to, yung design natin, pinabagal natin yung mga kotseng lumiliko. Kasi minsan, pag blind spot na nung sasakyan, di niya nakakita yung pedestrian. Lose-lose lahat, di ba? As much as we want na smooth yung traffic flow natin, we have to ensure na it's safe for our pedestrians. Pero tapos yung next step na yun, after makausap yung local chief executive, next step is, sige, punta kami kakausapin yung mga different teams ng LGU. Para lang makuha namin insights, okay, ano ba yung mga usual problems na meron na sila sa ngayon. And then over 1 year, na usually subscription kasi siya, no? So yearly. The first year, parang nagiging baseline siya. So naintindihan natin, nabibigyan na natin ng datos yung mga problema. Initially kasi parang nagre-rely lang tayo, nagre-reklamo mga tao dito. Pero pag minsan kasi may mga biases sa reklamo, no? Yun yung hindi nakaka-capture ng mga tao. Siyempre, yung mga nakasasakyan, medyo mayabang yan eh. Correct. Reklamo ng reklamo. Pero sa totoo, ang dami natin problema sa paglalakad. Pero hindi alam ng mga tao paano mag-complain. Or minsan, hindi sila empowered to complain about it. So there's this balance sa system namin. Sige, of course, we take in mga complaints. So we don't invalidate dahil nakakotse lang sila, hindi natin sinasama. We have to balance it with ano yung pumapasok with ano yung nakikita natin on the ground. So kunwari, pag tinuturo dun sa LGU, sige, mag-collect lang kayo na picture nyo yung mga issues on the street. And then kaya natin i-balance out. Ano ba yung pulso ng bayan? Ano yung mga priority nila? And then based dun sa nakikita ng system namin on the ground, sige, ito yung mga priorities na pwede natin gawin. And since limited yung budget, ginagawa ng CRMO for the LGU, we give recommendations na pasok sa budget year on year. Hindi naman kaya na, okay, ito yung lahat ng problema nyo, tapusin natin to within 1 year. Hindi, it doesn't work like that. Yun yung limitation natin. Na, So, alam, yes. You mentioned about the budget, Doc, no? Kasi itatanong ko po pa sana kung mahal po ba yung technology na ito at kayang-kaya po ba ito ng ating mga LGUs. But since you mentioned na tinitailor nyo po, no, yung technology ninyo based din sa pangangailangan ng LGUs natin and also sa kanilang budget. Tama po ba? Yeah. Yes. So far, our proposals have received good reception from the LGU. It's a balance, though. It's a balance. I don't want to give advice about how others should price yung mga technologies nila when they offer it to the LGUs. But it should be a balance between not offering it too expensive, and also not offering it too cheap. Yes. It's too cheap, most likely. Walang pakialam yung LGU dyan, to be honest. So we have to give them something that they know it's worth paying for, right? So even if to be honest, for us, it's a few millions. Hindi naman tens of millions. It's a few millions per year. Depende pa rin yun sa size, ano yung context. But we make sure nasa sa amin yun yung burden to prove that it's worth what they're paying for. The burden is on us na ipakita sa kanila it's really worth it. Yung may ROI talaga pag nagbayad sila for that. Let's talk about Iloilo City, Doc. No, you've
been to Iloilo City na mention nyo kanina. Kung susuriin nyo po no, yung lungsod ng Iloilo, ano po yung para sa inyo, yung strength no, ng lungsod pagdating po sa urban planning at saka sa mobility? I think Iloilo is one of the most proactive cities in the Philippines. Rojas too, actually. Yes. Si Mayor Ronnie din. Of course, Rojas is smaller than Iloilo. Yes. Pero in Iloilo, you're already doing quite a lot of initiatives. I don't know the details of the different initiatives na nangyayari. I hear it from here and there. Pero yung potential mataas. I think there's a lot more you can do for walkability. You've already done quite a lot, to be honest. Especially, I know si Architect Paulo Alcazaran, for example, does a lot of work in Iloilo. We also work together in different projects that he does. One thing na napansin ko na sa Iloilo, kasi sa Festive Walk ako nagstay doon. Sabi ko, dapat kailangan lagyan ng connection yung Festive Walk and SM eh. Walang sense na umiikot pa yung mga tao. Actually, that's also bad for business. I don't know paano nagpa-plan yung business analysts ng mga, or marketing analysts ng mga SM and Mega World. Pero they will both benefit from having a walkway directly connected between each other. Kasi medyo magkaiba yung ino-offer nila in terms of experiences, di ba? Si Festival mas open siya, may open spaces, ganyan. Tapos at some point, di ba, alam ko pag dire-diretso ka naglakad, nakalimutan ko pakala nung avenue nyo, pwede ka makarating sa Esplanade. Maganda kasi i-connect lahat yun di ba? And then, you start planning around anong land use pa yung maganda, ano establishments yung maganda. Dapat magkaroon ng diversity kasi ang local economy kasi ng bawat LGU or city, naka-anchor yan sa foot traffic ng tao Hindi siya online shopping Sa online shopping, yung ibang tao, ibang companies yung nakikinabang. Pero yung for your local economy to become more vibrant, you have to encourage people to go out. And what CIRMO does is, itong mga finer details to make sure we get to that goal, ginagawa niya. And of course, among other things, to ensure na planning is sustainable and it's future-proof siya. And again, Iloilo is quite ahead, I would say, in comparison to others. But there's, of course, a lot of things that can still be done to get more things organized. I think especially the public transport as well. Having said that, Doc, no, paano po ba makakatulong yung CIRMO, no, sakaling magkaroon ng partnership between CIRMO and the Iloilo City government, no, especially that Iloilo City is growing, tumataas na din po no, yung volume ng sasakyan no, dito sa lungsod ng Iloilo. Yeah. CIRMO works on demand sometimes, kaya subscription siya. Usually, yung scoping namin sa umpisa para maintindihan ng mga problems na meron sa Iloilo. Sige, unahin natin. Kunwari may mga areas na grabe, hindi na talaga malakaran. So gusto niya i-assess ano ba yung dapat mga kailangan ibaguhin. Sige, unahin natin yun. While doing yung mga priorities ni Iloilo, while conducting the studies for it and giving recommendations na ito yung transition plan na pwedeng gawin, ano yung mga pwede nyo unahin, ano yung pwede nyo ihuli. With a vision na sinusundan, medyo kabaliktad rin yung approach namin. Usually kasi pag ang typical approach is laging nagsa-start with a grand master plan, and then, sige, tingnan natin kung kaya ma-implement. Pero yung kami, it's bottom-up siya While meron naman top-down na parang vision, pero mostly bottom-up siya. Sige, we can do micro-studies sa iba't ibang lugar niya sa Iloilo. And then, again, year-on-year kasi may mga nagbabago And kung ang focus niyo dyan really is similar to other LGUs, let's focus on implementation. Hindi dapat tayo nasa stuck sa puro plano Ang dami nating plano sa Pilipinas. Actually, they're probably out of the 100 plans na nagawa, baka isa lang talaga yung na-implement. Kasi usually disconnected siya. So, CIRMO helps the LGU make sense of ano ba yung
pag ginawa natin, kahit smaller scale siya, it still fits into our future outlook of sustainable urban development. Nako, ang napaka-interesting naman po ng ating topic ngayon, no? Medyo kulang lang po tayo sa oras. Pero siguro sa inyo, Doc, no, ano po yung pananaw ninyo? Ano po ba, or sa pananaw po ninyo, no, ano po ba yung itsura ng isang livable Filipino city? A city that's extremely walkable. Kasi kaya natin eh. Kaya Yes. natin eh. We have the density. Actually, dun sa isang nag-interview sa akin, was it last week? Sinabi ko nga, yung density natin sa Pilipinas, lahat ng cities kasi natin or towns natin, they're very dense. Ibig sabihin, within a small space, ang daming taong nakatira or ang daming establishments na nakakumpul doon. And if we look at that as an asset instead of a liability, there are so many things that can be done na hindi kailangan na i-design natin yung mga kalsada natin na ang unang, right now kasi ang guidelines natin, kunwari sa DPWH, naka-anchor siya na lahat ng tao dapat magkotse. Hindi siya naka-anchor na dapat lahat ng pinupuntahan natin, kaya natin marating Yes. on foot. Yes. Right? And a city, that's livable is a city where everyone can easily walk without thinking na mababangga sila, mamatay sila kahit yung simpleng tawid lang. Wala pang 2 lanes, natatakot tayo minsan tumawid eh. Exactly. Di ba? It's so simple eh. Kahit ganun lang kasimple. Yeah. Na we make, ang walkability, I just want to clarify na it's not just about having sidewalks. Right? May mga parts sa Iloilo, kunwari, you have very, very nice sidewalks. Pero I think one thing na pwede natin madagdagan, yung establishments dapat mas diverse siya. It's interesting for people to actually walk through it. And sometimes, medyo may negative connotation ng mga vendors natin sa kalsada. Minsan inisip natin, abala sila. Pero in reality, lahat naman tayo nag-fishbowl, lahat tayo nagko-kwek-kwek. Gusto natin nakikita sila, gusto natin kumain ng gusto natin bumili kay Manong or Manang na nasa tabi ng sidewalks natin. It's just, how do we actually integrate all of these complexities that exist, right? And dapat i-maintain natin yung kultura na meron tayo. Sa bawat bayan na meron tayo, we have very unique festivals, kunwari. And that should be part of our local context na livability. No? That doesn't exist in Europe, as much as they would want to have it. At least meron tayong ganun. And let's make sure the way we do plans are adjusted to those local contexts. And kaya naman yun. With science and data and tech, kaya natin mapabilis yung process to get to livability much sooner. Yes. Siguro very quickly, Doc Gumari, no, mensahe niyo po sa mga kapwa civil engineers or engineers and scientists po, no, na gustong makaambag, no, sa paghubog po, no, ng ating mga lungsod dito sa bansang Pilipinas. My advice to them is don't always follow exactly what's on the guidelines, especially if it's related to development. Kasi kailangan tignan ng yung human behavior in a certain context na minsan kahit anong guidelines na nilabas yan, hindi niya makakapture. Right? One of the things I always highlight pag nagpipitch kami sa LGUs, hindi kami mga table planners, kumbaga. Ang table planners, yung mga never pumupunta dun sa area para maramdaman nila how does it feel like to be in that area. Yeah. So before you make any final designs or recommendations or studies on how to analyze a certain area, puntahan nyo, kausapin nyo yung tao, try to be a pedestrian, try to be a cyclist dun sa lugar. Kasi especially pag naglalakad ka, ang dami mong napapansin. Right? Instead na kunwari magpa-city tour ka pero nasa loob ka lang naman ng van, hindi mo ramdam eh. Hindi mo ramdam ang nararamdaman mo lang yung traffic eh. Pero there's so much more things going on sa isang city na, of course, in Sirmo, we're trying to capture all of those small details ng mga human interactions and the environment na meron tayo.
And then we decide, right? It's very critical na minsan, again, guidelines are only there to guide, but you don't have to follow it like the Bible or something, right? Hindi siya yung, hindi naman siya religion tong the way we do design. There's so many factors that go into it that sometimes you have to adjust the guidelines. Kasi minsan, yung majority of the time, yung guidelines na meron tayo sa Pilipinas, kinopya kasi siya sa ibang bansa eh. Hanggang ngayon, wala pa rin tayong guidelines na naka-anchor sa ano meron sa Pilipinas. Actually kami, may ginagawa kami, pero hindi pa siya ready, so I cannot share it yet. Wow. So with this, Doc, no, maraming salamat po sa oras po ninyo dito sa amin sa Radyo Pilipinas Iloilo. Dali na, tugimunta ang Western Visayas. Dali na, tugimun ang mga solusyon sa problema, pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Tugimun, dali na, tugimunta ang Western Visayas. Sa mga late tuners nato, no, nakaupod naton si Dr. Cyrus Borja Gumari, no, ang transportation scientist, isa ka balik scientist, and of course the CEO and founder ng CIRMO, no, na tumutulong or nagabulig sa karon, no, sa aton nga mga local government units diri sa pungsod Pilipinas and diri sa Western Visayas, I believe, no, nagabulig man sila sa Roxas City government. So we will look forward, no, sa maayong traffic management sang Roxas City government pinaagi sa bulig sang CIRMO. Doc, siguro quick update lang sa ato ni Roxas City or sa ating Roxas City government po, no, regarding sa pag-implement ng CIRMO doon sa lalawigan ng Capiz. Yeah, so sa Roxas, I cannot disclose, of course, the details of the different things we're doing. Pero what we're doing in Roxas is we're focused, as I said earlier, the things I already mentioned. But we started with a few walkability assessments in Roxas to hopefully ma-implement, no, I don't know kung this year or next year, yung actual recommendations namin. But we've already done the early assessments about ano ba yung feasible gawin for walkability. But at the same time, to make sure yung the traffic flow is maintained, and in the long term, ano yung adjustments necessary for public transport, walkability, and possibly some policies na it's gonna parang vitalize yung local, reinvigorate yung local economy ng Roxas. Yes. Right? Kasi may mga areas sa Roxas, for instance, na mas maganda sana siya na na completely walkable siya kasi napakalapit niya sa sentro ng Roxas kung saan lagi pumupunta. Pero some of these areas are still heavily parang nadi-disrupt yung environment with parked cars, obstructed cars, motorcycles, na hindi madali i-navigate ng isang customer ng mga establishments. No? So itong mga finer details we're assessing in Roxas. And then there are other things to follow na hindi ko pwede pa mabanggit. Pero we're looking at everything. We're looking at the public transport, the traffic congestion, kung meron. Actually, minor lang naman ang congestion sa Roxas. The traffic management schemes, the parking schemes potentially. And first and foremost, again, walkability and bikeability kung kaya. Especially walkability, no? Lahat naman tayo naglalakad eh. Lahat naman tayo gusto natin ma-enjoy yung city natin on foot. And I think that's the best way. You know, I think if there's one thing I could say I learned from Germany was while living there, sobrang mag-iiba talaga yung perception mo kung kaya mo lakarin or kaya mo i-bike na lang yung city mo. Ang dami mo malaman about your city that you didn't know. Pag nakakotse ka or nakamotor. Kasi lagi ka nagmamadali or laging you're on the outlook na, uy, baka may mabangga ako or something. Pero kung nakabike ka or naglalakad ka lang, it's komportable yung yung paglilibot mo sa isang lugar. So you have the time to process. And at the same time, habang naglalakad ka, yun, napapagastos ka. Kaya yung local economy masaya. Yes.
Perhaps, no, maimbita din po namin dito sa programa si Mayor Ronnie De Divas to give details also about their developments doon, no, sa Rojas City Government. Doc, maraming salamat po talaga sa inyong oras dito sa Radyo Pilipinas Iloilo, especially po, no, dito sa aming local science program, ang Tukib, which means discover, no, sa English. Thank you. Thank you, Dr. Gomari. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Thank you. Thank you, Hope. Thank you, everyone. Bye-bye. Nabatian mga kabiyanan si Dr. Cyrus Gomari, isa ka transportation scientist, balik scientist, and also the CEO and founder sang Sirmo. Madamo gid nga salamat mga kabiyanan sa inyong atsyempo diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Gusto nato magpasalamat sa 104,000 followers ng Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page and also sa mga nagatutok sa 585 AM. Madamo man nga salamat sa atong mga katuwang technical diri sa studio, Sir Alan Defante, kag sa transmitter, Sir John Magallanes. Mga kabiyanan, ini ang programa Tukib, kag ini si Hope Torrechante. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.